Dati ang sinasabi ng addict sa computer shop, ate, palaro nga dito sa PC5, isang oras. Ngayon, ate, magkano tong computer shop? Wow, asensado si Idol. Iba talaga pag galing ibang bansa, ang yabang. Kaya nga, nagkapera lang, akala mo kung sino na. Hoy Idol, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Galing ka din dito, yung asim nga ng tenga mo nandito pa eh. Ate, magkano lahat ng computer dito? Isama mo na pati internet. La, ba't nadamay ako? Nananahimik ako dito, pati ako bibilin. Idol, isama mo na kami. Idol, namimiss ko ng amuyin yung mabaho mong utot. Ate, tanggalin nyo na to. Ang tagal na nito ah. Ban pa din ako, nakauwi na ako at nakabalik na ng Pilipinas, ban pa din. Hoy, paano hindi tatanggalin yung ban na yan? Ikaw ang dahilan bakit ako nag-overheat, kaya ako nasira dati. Tama! Ikaw din yung dahilan bakit ang dudumi naming mga mouse. Tignan mo yung laway mo oh. Alam mo naman bakit ban ka dito eh. Tignan mo yung mga kalat mong titirya sa akin. Nakakalat pa din hanggang ngayon. Aba, nagre-reklamo tong mga computer na to ah. Hoy keyboard, ikaw mouse. Ang dami nyong sat-sat. Nagbago na ako. Hindi na ako ganun ka-addict sa computer shop. Idol, wag mo na silang pansinin. Kami na lang nasa PC5 ang bilhin mo. Wag mo na silang bilhin kasi mga dugyot. Kami, mga malilinis. Sobrang Latina. Ikaw ang dahilan, Idol, bakit ako nagkaroon ng makeup, nakakilay pa. Ate, ano, bibiling ko na tong PC5. Hoy, bumili ka ng sarili mo, magtayo ka ng sarili mong computer shop. No? La, busy si Idol oh. Dati busy siya maglaro ng Dota, pero ngayon parang iba niya inaasikaso. Dati ang dugyot-dugyot niyan, pero ngayon tignan mo naman napakalinis, napakakinis at bigatin na. Bakit? Ano ba yung inaasikaso niyan? Wala ba kayong alam, bibili niya tong computer shop? Okay na to. Ate, pa-out na ako dito sa PC5. Humanda kayo, bibiling ko lahat ng mga computer dito. Idol, kasama ba kami mga upuan? Aba, hindi na mababan si Idol. Magtatayo na ng sariling computer shop. New life, new me. Hindi na ako magiging addict sa computer shop dahil ako ay magtatayo na ng sariling computer shop. Lo, dati dumudukot lang siya sa pitaka ng nanay niya para lang makapaglaro, pero ngayon bibili na tayong lahat. Matured na talaga si Idol. Business-minded na. Kailangan ko ulit lumabas ng ibang bansa para makapag-ipon-ipon pa at gagawa ko ng sarili kong computer shop. Pero ngayon, ate, isang linggo nga dito sa PC5. Back to the game, boy! La, mag-a-addict na naman si Idol, oh. Wala na namang matitira sa ipon niya. Puro laro na naman sa computer shop yung aatupagin yan. Di mag-overheat na naman ako. Isang linggo daw. Magtatayo daw ng sariling computer shop pero mag-a-addict na naman sa Dota. La, nag-a-addict na naman talaga siya oh. La, naka-isang buwan na naman maglaro to sa computer shop oh. Ubus na naman yung pera niya ito, panigurado. Wala na naman pang extend. Naghihingalo na ako. Nag-overheat na ako. Paano ba naman kasi isang buwan na tong naglalaro? Grabe, isang buwan nang hindi tumatayo dito. Pre, saka pre, time niya yung nasa PC5. Extend ka pa ba? Grabe naman, ang bilis naman. Time na agad ako. Bakit? Nakakailang oras na ba ako? Anong oras? 1 month ka na dito. 1 month? O sige ate, isang linggo pa dito sa PC5. La, isang linggo na naman? Kala ko ba magtatayo ng computer shop yan? Panigurado wala nang pera yung kaka-extend dito. Nung bumalik ng Pilipinas, ang fresh. Pero ngayon, tignan mo naman, addict na naman sa computer shop. Idol, ang laki na naman ng eyebag mo. Idol, amoy luga na naman yung tenga mo. Amoy putok pa. Imagine, isang buwan na naglalaro dito, walang ligo. Ting! La, may nag-chat. Sasampa ka na ng barko, mag-ready ka na. Lo, wala pa akong tulog. Sasampa na agad ako ng barko. Lo,
Babalik na agad siya ng barko? Lo, ang bilis naman. Idol, mag-prepare ka na. Sasampa ka na naman ng barko. Ate, pa-out na nga ako dito sa PC5. Stop time ko na yung isang linggo ko. Kailan ang balik mo, Idol, sa barko? Kakauwi ko lang, papabalikin muna agad ako ng barko, no? Aba magtrabaho na lang ako sa barko, hindi na ako magbabakasyon, hindi na ako magpapahinga dito. Pabalik na lang ulit ako ng barko kasi gusto ko na lang magtrabaho kasi ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas eh. Yung parang isang kahig, isang tuka ako pag nandito sa Pilipinas, ang OA. Gagawa tayo ng cold choco, no? Ang dami na namang sinasabi. By the way, ito, inuwi ko tong Nesquik. Pero si Mami kasi nilagay na dito sa lagay ng kape. Ayan, meron akong Nesquik dito. Yung gatas, fresh milk, then meron akong Nutella, then meron akong baso dito na binigay sa akin ng inaanak ko, di ba? Umattend kasi ako ng binyag kahapon. And ang cute ng baso, may Ninong Jose pa. Ang dami ko ng inaanak sa Pilipinas, Diyos ko. Pero sige, bago natin sagutin tong tanong ni Idol, samahan niyo muna akong gumawa ng cold choco. Kasi sobrang init dito sa Pilipinas. Grabe naman tong Pilipinas to, parang pre-trial sa impyerno to no? ASMR. Wow, sobrang ganda nito Ninong Jose. Wow, it's beautiful. Huhugasan ko muna to, wait lang. Actually, kakauwi ko lang nung February 13 and mag-iisang buwan pa lang ako dito. Pero, ang balik ko ng barko ay sa end of March or sa first week of April. Okay, may magsasabi dyan or magtatanong na, ang bilis naman. Kasi nga, naka-line up agad ako dun sa barko ko. Babalik kasi ako sa barko ko dun sa sa sinampahan ko nung nakaraan. And, ayun na nga. Ang daming kwento! Magtitimpla na lang ng cold choco. Bakit pa kailangan lahat sabihin ko yung mga buhay ko dito sa TikTok, no? Okay, huwag tayong high blood kasi nagtatanong lang naman siya. Lalagyan na natin siya ng ng Nesquik. Ilalagay ko yung bulol. Nabubulol. Naglagay nga pala ako ng mainit dito na tubig. Then, lalagyan ko siya ng 2 tablespoon of Nesquik. Bakit mainit yung nilalagay ko? Kasi nga, para matunaw agad yung yung product niya. Product? Pwede naman sabihin Nesquik, di ba? Ayan, tinutunaw ko na siya. Hindi ko na nilalagyan ng asukal to at baka magka-diabetes na ako, no? Ayan, kung makita nyo, ang bilis niyang natunaw, no? Kung makikita nyo, hanggang dito lang yung nilagay ko. Then maglalagay ako ng Nutella. Grabe naman yung pamilya ko, nangalahati agad yung Nutella, no? Actually, hindi man ako mahilig sa Nutella. Ang ginagawa ko lang sa Nutella, nilalagay ko lang siya sa gilid ng baso. Ayan. Wow! Wow! Actually, pwede na ako magtayo ng kapihan, no? Wala lang akong pera, wala lang akong wala lang talaga akong pangpuhunan kasi ang daming bayarin sa buong buhay ko. Lalo na yung bahay ko, Diyos ko, na-stress na ako. Next ay lalagyan ko na siya ng yellow. Pwede naman gatas agad. Depende sa iyo kung ano yung gusto nyong ilagay. Kung ano yung gusto nyong unahin. Kung gusto nyo, unahin yung gatas Bahala kayo sa buhay nyo. Pero ito, isi-shake ko muna to. Ayan, pupunuin lang natin siya. Wag puno pala, wag puno. Mga kalahati lang kasi maglalagay ka pa ng yellow di ba? Pag pinuno mo, paano malalagay yung yellow, di ba? Minsan gamitin mo yung utak mo, ha? Kaya hindi kayo umaasenso kasi hindi nyo ginagamitan ng utak yung mga ginagawa nyo. So, ito ilalagay ko na siya. Konting halo lang. Then, ilalagay na natin yung yellow. Ayan. Then, tapos na. Yun lang. Ganun lang kadali, di ba? Ganun lang ka-basic. Ay, tanga, baliktad. Ang ganda ng baso na binigay sa kanyang inanak ko, si Charles Gabriel. Siyempre, ilalagay ko na yung Ninong Jose. Diba? Gagamit sana ako nito, pero nasira na. Wala pang 1 taon sira na, diba? Umalis lang ako ng Pilipinas, sira na to. Kaya, para saan pa yan? Tapon na yan. Pero ayun, ang balik ko ng barko ay sa first week of April or end of March. Anytime talaga, pwede na akong tawagin, di ba? Kasi yung kapalitan ko doon is
ang end of contract niya, April. Pero kasi syempre, nakadepende yan sa barko kung saan convenient yung port at yung airport. Kung makakauwi siya ng ganun at kung makakasampa ako doon that time. Ayun lang, bye!